Paano ba natin malalaman ang kasarian o gender ng isang Fisher's lovebirds? Ang pagpapakilala ng kasarian sa mga Fisher's lovebirds ay maaaring maging isang nakakaaliw ngunit masalimuot na proseso. Ang mga Fisher's lovebirds, tulad ng maraming iba pang uri ng ibon, ay hindi nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa paningin sa pagitan ng mga lalaki at babae, lalo na sa kanilang panlabas na anyo. Gayunpaman, may mga ilan na tanda at mga pag-uugali na ginagamit ng mga karanasan na breeders at aviculturists upang matukoy ang kasarian ng mga magandang ibong ito. Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang pagtukoy sa kasarian ng mga Fisher's lovebirds, Agapornis fischera, ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag hindi sila nagpapakita ng mga sign o kilos. Narito ang ilang mga pamamaraan na karaniwang ginagamit ng mga nag-aalaga ng ibon at breeders. Unahin natin ang mga katangian sa pisikal, bagaman hindi ito 100% na sigurado, mayroong mga bahagyang pagkakaiba sa mga katangian sa pisikal sa pagitan ng lalaking at babaeng Fisher's lovebirds. Ang mga katangian sa pisikal ay maaaring magbigay ng ilang palatandaan upang matukoy ang kasarian ng mga Fisher's lovebirds. Narito ang ilang mas detalyadong paliwanag. Laki at hugis ng ulo. Karaniwan, ang mga lalaki ay may mga ulo na bahagyang mas malaki kumpara sa mga babae. Ang pagkakaiba na ito ay maaaring hindi gaanong napapansin, lalo na sa mga mas batang ibon o sa mga hindi nasa kondisyon ng pagpaparami, ngunit maaaring maging mas malinaw habang lumalaki at nagmamature ang mga ibon. Laki at hugis ng tuktok. Sa parehong paraan, ang mga lalaking Fisher's lovebirds ay karaniwang may mga tuktok na bahagyang mas malalaki at mas matibay kumpara sa mga babae. Muli, ang pagkakaibang ito ay maaaring hindi gaanong maliwanag at maaaring mag-iba-iba sa mga individual. Laki ng katawan. Ang mga babaeng Fisher's lovebirds ay karaniwang may mas malaking katawan kumpara sa mga lalaki. Hugis ng beak o tuka. Ang mga tuka ng babaeng Fisher's lovebirds ay mas malaki at malapad kumpara sa mga lalaki. Ang tuka ng mga lalaking Fisher's lovebirds ay bahagyang matangos at makipot. Pagdapo at tindig. Malimit, ang mga babaeng Fisher's lovebirds ay mas may malayong agwat ng paa sa pagdapo kumpara sa mga lalaki. Samantala, matikas naman kung tumindig ang mga lalaki. Hugis ng buntot. Ang mga buntot ng lalaking Fisher's lovebirds ay paaba at patulis, na nagmumukhang hugis V-shape. Samantala, ang mga babae naman ay medyo kurbada na nagmumukhang hugis U-shape. Agwat at katangian ng pelvic bone. Ang pelvic bone ay ang mga buto na ating makakapa sa bandang puwitan ng ibon. Malimit na ginagamit ito ng karamihan sa pagtukoy ng kasarian ng mga ibon. Ang pelvic bone ng mga lalaking Fisher's lovebird ay magkalapit at matigas. Samantala, ang mga pelvic bone naman ng mga babaeng Fisher's lovebird ay magkalayo at may konting pagkamalambot. Sumunod sa pagtukoy ng kasarian ay batay sa obserbasyon sa kilos o behavior. Sa panahon ng pagpaparami, maaaring maging mas malakas ang boses ng mga lalaki at magpakita ng mga kilos ng panliligaw tulad ng pag-ikot nila na tinatawag na pamamarako, at pagpapakain o pagsusubo ng pagkain sa babae. Ang mga babae naman ay nagpapakita ng kilos, na ibinababa ang kanyang katawan at bahagyang ibinubuka ang kanilang pakpak na nagpapahiwati na gusto nilang magkipagtalik o makipag-mate. Mas agresibo din ang mga babaeng Fisher's lovebird kumpara sa mga lalaki. Kalimitan, mas nagtatagal ang mga babaeng Fisher's lovebird sa kanilang nest box. Samantala naman, ang mga lalaki ay nakabantay lamang sa labas nito. Sa panahon ng pagpupugad, ang mga babaeng Fisher's lovebird ang gumagawa ng kanilang pugad. Mas magaling din magkutkot o maghimay ang mga babaeng Fisher's lovebird kumpara sa mga lalaki na gagamitin nila sa pagpaparami. Ang pagmamasid sa mga kilos na ito ay maaaring magbigay ng mga palatandaan sa kasarian ng iyong lovebirds. Ang huli ay ang DNA testing. Para sa tiyak na sagot, maaari kang magpagawa ng isang DNA testing. Karaniwang kasama dito ang pagkolekta ng maliit na dugo o balahibo at pagpapadala ito sa isang laboratorio para sa pagsusuri. Ang DNA testing ang pinakatumpak na paraan para sa pagtukoy sa kasarian ng mga lovebirds.
Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I-comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video.